Sa palalim ng pag-iimbestiga mga idol sa mga nawawalang sabongero at sa pag-recover di umano nga mga idol sa mga buto nito, ay tila palapit din nga mga idol ang pag-uugnay sa mga nangyari sa mga nawawalang sabongero, dahil di umano nga mga idol ang pangyayaring ito ay mayroong matinding kaugnayan tungkol sa war on drugs. Natatandaan nga mga idol na ipinangako noon ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte na kanyang tatapusin ang mga illegal na droga at susugpuin ang mga ito sa loob nga mga idol di umano ng 3 hanggang 6 na buwan, at hanggang sa matapos ang kanyang termino ay zero drugs na daw di umano ang ating bansa. I would stop drugs and criminality in 3 to 6 months. That I am committed to stop drugs before I go out. Which means to say, Father, Monsignor, Bishop, which means to say, marami pang patayan to. Kasi lumalaban talaga yan. All that I can say is that the operation of the police was legitimate and all was legal. And my order, the policy of the city government to shoot armed and dangerous criminals stands. Alam mo kasi ganito yan. Yang shoot to kill, pati yung reward, dead or alive, are legitimate tools of government to fight lawlessness. Ito ang matapang nga mga idol na mga pahayag noon ng ating dating Pangulong si Duterte, na kung saan nga mga idol ay hindi siya natitinag sa mga kriminal at sa mga drug addict sa ating bansa. Subalit matapos nga mga idol ang kanyang termino, ay tila naglalabasan nga mga idol ang pag-uugnay, lalo na sa mga nawawalang sabongero, na kung saan nga mga idol ay lumipas na ng 4 na taon, at ang mga taon na ito nga mga idol ay kasalukuyang pang presidente si dating Pangulong Duterte. At habang sinasagawa nga mga idol ang paghahanap sa mga buto o bangkay ng mga nawawalang sabongero, ay dito nga mga idol ay unti-unting nauugnay at unti-unti na rin nadadawit ang pangalan ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, dahil ang mga nangyari dumano nga mga idol na patayan sa mga nawawalang sabongero ay mayroong kaugnayan sa war on drugs. Mainit na usapan ngayon ang posibleng koneksyon ng madugong drug war sa missing sabongeros case. At ang mga nagpatotoo nito nga mga idol ay ang mga sabongero na pawang nakaligtas sa karumal-dumal na krimen, na sana nga mga idol kung hindi sila nakatakas ay malamang sa malamang ay sila ay patay din. Subalit bagamat makaligtas nga mga idol ang ilan sa mga sabongero na ito, ay hindi naman sila nakaligtas sa tanim droga na isinagawa di umano nga mga idol ng mga pulis, na di umano nga mga idol ay sila ay kinasuhan dahil di umano nga mga idol sa illegal na droga. Subalit ang lahat ng ito nga mga idol ay gawa-gawa lamang di umano ng mga pulis upang sila ay makulong at makasuhan. At dahil sa takot, pinili nilang makasuhan. Kinabukasan, inaresto sila ng ilang pulis at dinala sa isa umanong safe house na nasa Santa Cruz din. Saka sila dinala sa pagsanhan at pinaaresto sa mga barangay tanod doon. Ang kaso, violation sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinaniman umano sila ng shabu sa pickup truck kung saan sila isinakay. Saka tinuro ng magkapatid sina Police Master Sergeant Michael Claveria at Patrolman Roy Navarrete na di umano'y nagtanim ebidensya. Bagamat napakaraming investigasyon nga mga idol ang isinagawa ng mga kapulisan noon, at maging ang Senado nga mga idol ay nakaalam na rin, at kahit itinuro na nga mga idol na mga biktima itong si Atong Ang, ay tila hindi ito pinaniwalaan ni Bato de la Rosa, at sinasabi pa nga mga idol na kulang di umano ang ebidensya, kaya't hindi ito dahilan para di umano ipakulong si Atong Ang. Dahil ayon pa nga mga idol kay Bato de la Rosa, matigas di umano itong si Atong Ang dahil hindi umano ito umaamin. At dahil daw di umano nga mga idol sa kakulangan ng ebidensya, ay hindi daw di umano nga mga idol makukulong si Atong Ang. Ito ay ayon mismo kay Bato de la Rosa. Subalit sa tuno nga mga idol ng pananalita ni Bato de la Rosa, ay tila takot siyang banggitin ang pangalan ni Atong Ang. Matigas yan noon sa sinitiring noon. Ayaw talaga yan ayaw yan bumigay kahit na
Di ba, pinailan natin ng kaso, di ba? One of the, hindi napailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin. Kailan nga? Pero yun nga, yung follow-up sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Diba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the management ng yung pitmaster dahil nga wala talagang ebidensya na magkukunik. Hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao. Subalit ngayon nga mga idol na itinuturo na si Atong Ang bilang mastermind nga mga idol sa mga nawawalang sabungero, at ang lahat nga ng ito nga mga idol ay siniwalat ni alias Tutoy, na kung saan nga mga idol siya ang susi dumano sa lahat at siya ang magpapatunay na totoo na si Atong Ang dumano ang nag-utos na patayin ang lahat ng mga nawawalang sabungero. Na ayon pa nga mga idol kay alias Tutoy, ang lahat ng mga bangkay dumano ay tinatapon na lamang, at ang karamihan dito nga mga idol ay sa Taal Lake di umano tinapon. Halimbawa ngayon nila dukutin, kinabukasan yan, pupunta yan sa bahay, kukunin na yung 500,000 na yung suhol sa kanila. Halimbawa yung itong isang entry, 5 katao yan na gumawa ng tsupi, obligado kunin lahat yun. Hindi pwedeng itira yung isa. Kaya nga may bata doon na nadamay. Mayroon pang buntis, may pelesdaan doon yung isang pulis. Tapos pag doon ng parang katayan, lagyan talaga nila yun ng pabigat. Yung pinakita sa akin, nakahiga yung tao tapos may buhangin na sinama nila pagtali sa Taiwan. At ayon pa nga mga idol kay alias Tutoy ay mayroong isang pinakamataas sa mga kapulisan na kung saan nga mga idol ay isang Colonel de umano na sumasahod ng 2 milyon basta't sundin lang de umano ang pinag-uutos sa kanya ni Atong Ang. Siya yung lieutenant colonel na police, siya yung pinaka team leader sa lahat. Siya ang monthly niya 2 million. Ang tawag ni Mr. Atong Ang yan, may call sign kami, Bito. Samantala nga mga idol, narito ang isang video na kung saan nga mga idol ay nagpapatunay na binantaan ni Atong Ang ang mga mandaraya at mantutsupi sa sabungan, na kung saan nga mga idol ay binantaan ni Atong Ang na wag nang babalik di umano sa teritoryo nila. Tignan nyo ang ginawa ng mga tarantadong yan. Pinareho nila, pareho lahat, ninako nila ang video namin, gumawa sila ng domain lahat, pareho-pareho. Tignan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Nakareport na kayo lahat yan, iniimbestigahan na kayo ng CIDG. Makikita nyo, na pareho nito mga manyonyope na to. Huling-huling beses ko pa itong sasabihin sa inyo, huwag na kayo papasok sa teritoryo namin. Tunay nga mga idol na walang sekretong hindi mabubunyag. Tunay nga mga idol na walang kasalanan ang hindi malalaman. Dahil gaano man natin katagal mga idol itago ang isang sekreto, ay ito ay darating din ang tamang panahon na ito ay mabubunyag. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Naniniwala ba kayo mga idol na ang nangyari sa mga nawawalang sabungero at sa pagpatay dito ay mayroong kaugnayan sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Ano ang masasabi ninyo mga idol patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section. So paano mga idol, hanggang dito na lamang muli ang ating reaction video. At kung nagustuhan ninyo mga idol ang reaction video na ito, ay pahingi naman ako ng isang like, subscribe, at kung pwede ay pakipindot na rin ang ating notification bell button para updated pa kayo sa lahat ng ating mga reaction video na katulad nito. Maraming salamat mga idol.